yung may pangalan na nag-uumpisa sa letter A? Pagkakasabi mo ay Sige, ayun tayo na. Kaya yung pangalan na nag-uumpisa sa letter A. Ito nga ako kayo sa harap para makitan. Dito kawawalan ka kasi sige na. Si Henry, ito ako sa ito tayo sa harap, kawawalan kasi sige na nakaupo. Yan, si Alita. Ito kayo Alita. Tulad ako ng Alma. Yan, kuya ko eh. Kawawalan ko kasi upo natin sa harap ko. Ayan, si Aboy, si Ate Malu. Tignan po, lahat na kayo, Ate Malu, Ate Nita, Ate Isi. Opo, yung mga ate dito sa ayan, si Ate Gay, ayan, si Ate Tati. Ako na lang po, wala ka na. Ano? Nabaka na rin. Ate Sulong sa harap. Isang ba mo, kung i-birthday naman, sa isang linggo. Ilan na i-birthday na pera. Okay, at tumutulong Diyos. So, ano po ba ang kapangyarihan ng panalangin? There is no power in prayer. If we are to what we certain with that, there is no power related to prayer. Prayer obtains power because that answers. Siyempre, wala po sa panalangin yung kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nasa Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. So, in the course of our discussion, makita natin, wala sa posture. Hindi hindi sa pwesto. Hindi sa tono. Sabi natin ng mga pag-aaral, hindi sa ganda ng mga salita. Ang kapangyarihan ng panalangin, dahil ang Diyos ay tumutugon. It is not for the prayer answer God. Prayer would be a speech, a discourse, o whatever. So, ito mga nakalaan natin ay tungkol sa tungkol Diyos. God who answers prayer. Saan po tayo sa pagsisimula? Pwede mo basahin natin ang kalakas sa sabay-sabay. Ang panimula na ating buhay, bagamat mahalaga ay hindi higit sa pagtatapos ito. Kung saan ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos ay unti-unti niyayag sa ating patuloy na pagsunod sa Kanya ng may katapatan. Ang ating mga kaibigan na ayon sa Kanyang kalooban ay ating makakamtan sa panahon itinakdali para dito. Dagdag pa ang bagay na hindi natin nasabi, ngunit bahagi ng ating pangarap natin sa isip at nasa atin sa kaaliwan ng ating mga puso. The last sentence was based on Ephesians chapter 3 verse 20. Beyond what you are able to ask or imagine. So there is indeed wonder in prayer because God answers prayer. Jesus' name was associated with Cain. No, kaya sabi ng binasa natin kanina, pinangalanan siya ni Lord kasi sobrang silat ng kanyang nanay sa kanya, panganak sa kanya. So every time her mom would call Jesus, Mom would remind her of the pain she had because of the childbirth. Tayo po ba nakakaalala ng mga bagay na kapag nakikita natin, nakapagpapaalala sa atin sa mga masakit na nakaraan? Lugar, pangyayari, yung mga tao na pag nakita natin, sumasamalog natin, diba? Ganyan na lang mo, pag nakakita ka ng pagkain, nalulungkot ka. Pag nakakita ka ng kulay, parang sumasama ka ng damo. Kasi yung mga bagay na yun, nagpapaalala sa iyo sa hindi masyadong maganda na nakaraan. It reminds you of the past. Well, Bible says, we have been delivered from that. Sabi mo nga po sa mo, pinanaya ka na ng Panginoon. Hindi mo parang nanaya talaga. Kasi parang kaulong pa lang yung nagawa niya. Pinanaya ka na ng Panginoon. Wala ka ng pangit na hapon. Ako po ay may isang nahalaga ang teka sa kaliwang kamay. Ito po ay nangyari na 1983. First time na nabuhay rin ako, tapos na-involve ako sa choir. Tapos sa choir ko kasi, alam niyo yung pulugo, hindi naman nandiyan ang kalaka, pero nagkaroon eh. Ito ang nilukot ko po, hindi ko alam kung paano yung sito. Kaya nilukot ko, every time na dapat ang may tahawa ako kamay. Kaya po nahahawa ko ng kamay sa kanan, ng may sa kanan, nakatayo
bago ng kaliwa, nakasanay ko tayo dito. Lumulbuyan talaga, kung magbabayan ako sa jeep, gusto ko sa kanan. Kasi pag nagbayad ka sa kanan, okay ka. Pag sa kaliwa, pag nagbayad ako, nakikita nila talaga yung dugo at mga mata. And then why one day, yung talagang medyo hopeless na yung case, narinig ko yung preaching about 1 John 5. Any simple prayer is not simple with God. He honors mo. Binibigyan para ng Diyos, yung simpleng hinayin ng puso mo. Hindi abala ang Diyos kasi malaki yung prayer mo. Hindi rin ba wala, kung tayo nakakita o, wala mo tayo sa hospital. We pray we're not found in the hospital. Sa hospital ko kami yung una, yung mga may paan na sa liig, may pasagang ulo, kami. Tapos doon, kumakantay na ako, tapos may saksak na tayo sa kawan. Yun ang inuuna. Yung mga masakit na ang liig, masakit, hindi po kami yun. Sa Diyos hindi po. Kahit ano yung sitwasyon natin, simple man o komplikado, sabi tayo sa pila, at lahat tayo po ay natin. That one is being prioritized over the other. That is the wonder of prayer. Kaya kung isipin na natin, sabi ko Panginoon, naglapan ko ako ng sugat. Tapos ginano ko siya eh. Kaya ako nung pinagkaroto ako, kasi ngayon, hindi na masyadong puso ang mga eh. Wala na masyadong hindi naman nagkalat. Marami na sa Kristiyano. Kaya wala na demonyo. Tapos po, yung mga ganyan pagtoko, talagang parang buhay, parang patay na buhay ang pagtanggap ng mga tao. Kaya po nung pwede namin today, pagkakot ako sa kanila, sabi ko, yung pong sugat ako nung po last week, yung pong Friday night, ginanong ko po, Saturday ko balik na. Kaya pa po sila, kasi ganun ka kakatindi yung pagkilos ng Diyos sa maliliit na bagay. Nakakasapit po kami ng kagaya ko pagaling na ng maliit na sugat, hanggang yung komplikado ka sa kaya, pinakagaling na. Kaya po, hindi na masyado. We don't know what the time will tell. But the thing is, hearing lang ko siya, alam ko may pag-asa. Kasi nagpapaalala to na ang Diyos tumutugon kahit sa sipin din niya. So, maganda po kasi ang sugat talaga ay kaya magpaalala ng gumaling, hindi na nananaliwang sugat. Ang sabi ng tekla ay magpapaalala ng gumaling at hindi po yung nananaliwang sugat. At hindi na rin. So, let's pray that the Lord, let those things that remind me of the not too good impossible will have to be my basis for the promise that you have for me. You have love. God has love. The verse says she was staying so because of the pain she had in childbirth. In the Old Testament, names are very, very much important. Be it place, person, or thing. Pag pinaalala ng isang bagay, associated ito sa nakaraan o sa pinalupasan. You should be Joshua, Yeshua, because you will save your people from his sin. The name Jesus in salvation. Sa pangalan, lugar, bagay, at tao ay nakakabit sa nakaraan. Kung hindi man may pinapatukulan sa pinalupasan. Ang hindi po mga pangalan, may tanong kay mamaya hapon ay yan sa sayan. Kung gusto niyo matawa, kami sa may ng may bakit po akong pinangalanan ganito. What do we imagine the fear that Jesus had with the concerning the meaning of the name that her mother, that his mother had given him? Para nakakatuwa ko, hindi maganda yung pasimula ni Jesus. But then because he cried unto Jesus God, and he was able to be heard. Alam po, kulang man ang nakaraan, ganap ang Diyos, kaya niya magtulong. Hindi mo kailangan, minsan po gusto natin magkaroon ng magandang, sasabihin ka ng tawag doon, balili ka, di ba gusto mo ikagalahan ng magandang nakaraan, sa kadumbrado, nakakaat. Tama po yun kasi kayo yun eh. Dapat na-impress mo yung employer mo, but never in the Lord. You don't need to have an inspiring past. God is able to take everything that you lack in us. Hindi mo kailangan na magandang kahapon. Ano man ang mula mo kahapon, pupunuan niya ng Diyos kasi ganap ang Diyos na umapaw sa lahat ng bagay. He is God. So, he had this fear. Kulang ang pangit ko, tinatawa niya sa Jabez. Parang, anak, sama na loob, balik ka. Dami niya mga kapatid eh. Diba? Pedro, Juan, Matthew, ikaw, anak, sama na loob, balik ka. Anak, sa akin, parang ganun tao sa kanya. Anak,